Good morning sa inyo po lahat. I'm your Coach Rian, isang certified distributor ng Empower Consumerism, especially sa our founder of OFW trainer, Ma'am Janet Bizares, and OPC founder, Sir Mark Galigana. Welcome once again. Good morning po sa inyo lahat. So, pag-usapan po natin tungkol about prospecting. Ano nga ba ang prospecting? Yung simpleng paraan kung paano mag-invite ng prospect online. So, bago po lahat, ipakilala mo natin yung tatlong may-ari, mga bigatin yung sa ating Empower Consumerism. So 15 years untested proven system. So our Dr. CEO, Dr. Ed Cabantag, Visionary President, Mr. John Aspirin, the Chief Marketing Officer, late Engineer Francis Miguel, mentor to all mentor, Chief Finance Officer. We have manufacturing, the company, the big giant company. We are Nature's Way, the billion-dollar company year. So DSM, multi-billion euro company, manufacturers Vida and Lycopene, Life, billion company, and Wither, multi-billion dollar company in manufacturing burn products, and also C Supreme, the manufacturer Pure C. So, kailangan pag-aralan po natin dapat ito sa negosyo, kailangan natin dapat malaman, pagtuto at lalo-lalo sa skills. Importante ay kailangan tayo ay mag-training ng nag-training. If you don't know the business, of course, if you don't have a training, of course, system, wala ka sa pinapasukan sa business na ito ay talagang hindi ka maging succeed sa business po. So, kailangan mag-training po. Mahalaga po ang training, kaya more learning. Once kung wala kang training, hindi mag-success, hindi maging maraki yung grupo mo. So, first to do, we need to online materials is, sa prospecting is, cellphone. Cellphone, ito ang pinaka-importante dahil need po natin ito isang business, isang entrepreneur, kailangan may cellphone. Lalo na ngayon, online ang kailangan natin, online market. So we need to have a cellphone. Kailangan meron tayong support Wi-Fi. Kasi po, once wala tayong Wi-Fi, internet connections, hindi natin makausap yung ating prospect. Hindi nakausap natin yung kliyente natin pag wala tayong internet connection. Kailangan, once nga ikaw isang entrepreneur, kailangan meron kang internet connection, cellphone, kasi mahalaga ito kung saan kayo magkikita, saan kayo mag-meet. Kasi once na maputo yung internet mo, hindi mo na alam kung saan na siya makahagilap mo. Kasi minsan, yung kausap mo walang internet, mahirapan din siya. Kung once a blue moon, minsan yung signal niya. So once na nakuha mo ng signal niya, after that namatay, so nahirapan ka na makontak. So, isa pa malaman na gusto natin dapat meron tayong laptop or iPad. Ikaw isang entrepreneur, ikaw isang online marketer, kailangan meron kang laptop. Yes, we have iPhone. Meron tayong iPhone, maganda nga din po, pwede natin. Pero mas better nga meron din tayong laptop kasi as a business, kailangan lahat mga documents makarecord mo sa laptop. Kasi minsan yung cellphone natin, minsan mabilis ma-restore, mawawala, biglang automatic nawawala. So, minsan better, meron tayong record din sa laptop natin or sa iPad. So, pictures po, kailangan maganda professional pictures mo or profile doon sa Facebook mo para makikita yung kung ikaw, ano ka ba talaga, professional, sa business, kailangan meron kang ganyan. Kung hindi maganda yung pictures mo, hindi maniwala yung mga tao para sa'yo. Kailangan bayo, become successful person, kailangan bayo or isang success quotes meron kang ganyan. Kailangan may quotes ka or message niya as a successful. Message yun ng mga positive mindset para mabasa ng isang mga friends, no, ay magandang pagkanyang message nito from as in positive people. So, meron kang marketing plan. Kailangan meron kang marketing plan. Kailangan ready ka kung ano itatanong sa'yo. At alam mo kung anong sasagutin sa tanong mo ng
at alam mong sagot sa tanong ng prospect mo. Kailangan yun ang materials na kailangan natin. So pictures of product. Kailangan ng pictures ng product, kailangan nakasave sa cellphone mo or sa laptop mo. Kasi once na tanong yung prospect mo, kailangan yan ng products para mapapatunayan. So anytime, isa just a minute, nasisend mo na agad. At just a second, masisend mo na agad sa kanya. Okay po? So pictures of office, kailangan meron kang patunayan na ikaw nagtatrabaho sa isang Empower Consumerism na company, nakikita mo ang malaking building na ilang palapag sa Empower Consumerism doon sa Pasig Ortigas. So kailangan maganda meron ganyan. Meron ka mga pictures of the office, lahat ng mga BOD. So meron ka ng ganyan at lahat po kailangan may mga pictures ka. So pictures of result, kailangan meron kang kopya ng mga success people, mga testimonial people. So kailangan meron ka nakasave sa phone mo. It's easy to send po. Yan po ang ating kailangan para sa ano. At saka ito ay pinaka 15 years and proven tested na po itong ating company. So next we have our prospecting. Kailangan ng prospecting, kailangan may warming ka, may less prospecting less ka ito. Dito natin isusulat yung pangalan ng address, yung information niya, para kung saan kailangan mo, andyan lahat mga details. Kailangan isulat mo para hindi mo makakalimutan ang sinasabi niya. At nakalagay mo din in-note kung kailan kayo magkikita ng prospect mo. Kaya po ang kailangan ng needs online natin marketing. So meron tayo, kailangan kopyahin natin, isulat natin. So why prospecting is important? Bakit prospecting? The first step before sponsoring. Kasi po, alam mo bang bagay na natin para madali, hindi mabigat, let's find the reason why we have bakit kailangan mo to? Bakit, tanungin mo sarili mo, bakit kailangan mo itong gawin? Kahit mahirap, kailangan, i-remind mo sa sarili mo, nga, bakit ginagawa mo to? Para kanino para ito? Sige po. So, kahit mahirap, para normal yung way, kailangan challenge mo yung sarili mo being normal, mga difficulty. Sa prospect, kailangan maintindihan mo lahat mga ito. Bakit kailangan mga ito? Tama po ba? So, it is one of the key stage of the sales process. Kasi po, ang sales process, nabibase po tayo sa sales. Kung bakit tayo, ito yung network marketing, kailangan din natin magbigay ng sales. Kung wala kang benta, kahit sa mga sa mga market, supermarket, kahit sa mga restaurants, kung wala kang sales, wala kang benta, wala kang profit, wala kang sasahurin. So, kailangan is the one of the key stages of process. Naka-base yung tayo sa sales. So, dito po. Pag wala sa'yo, wala product, walang bibili sa'yo, wala kang sales, wala kang income, wala ka rin profit. So, kaya ito po, yung prospect, the lives, blood, MLM is business people's cups. So once the people prospecting and sponsoring, nakabis tayo, people, prospecting, like po natin is tao. Tao po, bakit po? Kahit marami kang sponsors, marami kang downlines, mga 15, 20, 18 downlines ka, kung wala kang prospect, wala kang mga sponsor, hindi natutulog yung negosyo mo. Useless lang po. So, napaka-importante po ang prospecting. At ito ay secret of success, yung mayroong 80% sponsors, 20 sales, 20% sell, and service 100. Overall, 80-20 rule. Yun na tinatawag. Kailangan 80% yung prospecting mo, yung pagsusponsor mo. Kasi dito at the moment nga, para mag-work, mag-join ka sa mga low leveraging, kailangan 80. Kailangan i-share mo ito ka. Tapos i-share or sell 20% lang. Bakit? Mas better kasi i-share mo na lang. I-share. Kaysa ibenta mo, sabihin mo, ibenta mo ito. Simple nahiya yung tao. Once ibenta, once i-share mo na sa Facebook, hanggang may nakagusto, may nagustuhan. So may bibilis ka, may magsasell sa'yo, may magbebenta, o kung i-share, may mag-join, o may bibili ng products mo. So, kung when you start the movement, kailangan may isa friend, nagustuhan nila 100% na service. So, kailangan may commitment as we start a business. Kailangan, ganun talaga. Kahit anong paraan mo mag-prospect ng online or offline. So, 80% talaga yung oras na ilalaan mo sa sponsor. Yan po, di ba? So, bakit napaka-importante yung sharing and selling? So,
kailangan consistent ka din. Kailangan consistent ka na income mo na mag-recruit, developing product movement sa culture. Siyempre, di ba, magsusulat tayo sa prospect at kailangan mayroon tayong direction na patutunguhan. So, dapat, kailangan ito ay bakit pa kailangan-important yung prospecting? Kasi kailangan equal opportunity. Tama po ba? Kailangan o kuha tayo opportunity. Dapat ganyan ang mga mindset natin. Para maintindihan mo talaga yung itong network, kailangan healthy yung product. So, healthy kung sino prospectin mo. Para maging yung sino prospectin mo, at least yung mag-grow yung grupo mo. So, next we have, bakit mo? Who are your prospect? Who are your prospects? Sino ang prospectin mo first? Kailangan ugali mo, sarili mo muna. Sarili mo muna yung prospectin mo. Kung bakit pa? Kasi why the moment na hindi mo alam yung business, wala kang alam, once i-share mo sa friends mo, at saka tanong yung friends mo, wala kang alam, wala kang mapoprospect, simply hindi sila maniwala para sa'yo. So moment first is you need to prospect yourself. Alamin mo muna ang sarili mo. Kailangan laging tandaan, una-una, kahit mahirap na mag-friends, kahit mahirap, kailangan alamin mo muna sa sarili mo. Alam mo na lahat kung paano. Kailangan ma-train ka, training mo lahat ng products, alamin mo yung mga eco, neco, yung ECAP, at saka yun, yung mga products. So, kailangan alamin mo before ka mag-prospect kasi mahirap kung wala mag-prospect ka, wala kang alam. So, bakit pinili mo yung consumerism? Kailangan na intindihan mo yung company, yung plan, yung marketing plan, at saka yung mga products. Kailangan gumamit ka ng first. You're the one to use regularly our product. You need to change your brand. Kailangan yun po. Kailangan once na malaman mo lang lahat, so the next we have two others. We need to prospect others na pwede mo na sila ipoproxess, mga friends mo, mga colleges mo, kahit mga kapatid mo, classmate mo, neighbor, stranger, kahit sino makasala. Pag once alam mo na ang lahat, yung mga, na-train mo na lahat yung mindset, na-set mo ng mindset mo, memorize mo na lahat. So, sila mo na ang poprospectin mo. Tama po ba? So, next, bakit? How will you effective your prospecting? Yung tinatawag na brand. So, ang tatak ay isang simbolo ng marka, logo, pangalan, salita o pangungusap na ginagamit ng mga kumpanya para makilala ang kanilang produkto mula sa iba. Ang kombinasyon ng isa o mahigit sa mga elementong ito ay maaaring gamitin upang lumikha ng isang tatak. So, ibig sabihin, anong isang tatak na tinatawag dyan? So, ano bang brand natin? How to identity, para makilala ka. So, identity kung ano ka. Diba? So, well, ito ay yung brand natin, ay ito ay ginagamit natin bilang online, ito ay Facebook, ito ay Instagram. Yun ang ginagamit natin by online to market. So kapag share tayo, doon tayo nagpuhanap ng prospect natin sa Facebook, di ba, right? So ito po yung online marketing, ito yung brand natin, isang social media is our Facebook. Doon na tayo nagpo-prospect, doon tayo naghanap ng mga prospect ng person natin. At saka mga Instagram, or meron kayong Twitter, doon pwede din po. Yan ang ating social. So mostly ay Facebook kasi mas international talaga. International yung ating Facebook talaga. Doon yung mostly doon nag-o-online market. Marami nag-o-online market sa Facebook. At meron din tayo personal brand. So yung personal brand natin is something to do our activity. So we are coached ngayon. So we are certified coach, hindi naman certified. Yung ating leader is certified coach, siya siyang magaling kasi siya talaga nagtuturo sa atin to be our guide. Ginaguide niya tayo hanggang matuto. So we are coach turo para kasi nagtitraining tayo as per nagpo-presentation tayo. So nagpo-coach tayo ay isang coaches na. So we add atin yung personal brand po natin. So ngayon meron tayong two types of prospecting. Yung two types of prospecting, ito yung active prospecting. Ito yung tinatawag, ito ay prospecting na hawak mo o napapuntra mo kung ilan ang taong ipoprospect mo or na-i-invite mo. So, ito yung tinatawag na brand. Siyempre, kung marami kang kausap, mas marami kang malaki, marami mag-join sa'yo. So, mataas yung confidence mo, di ba? So, yung pagpasok
passive prospecting, ito naman yung hindi mo i-control. Ito yung mga taong sila mismo ang lalapit sa'yo, hindi mo na alam kung paano karami lalapit sa'yo o magtanong para magtanong or pwede hindi. Kasi kung sila na mismo hindi mo na sila i-message. Kung hindi mo na sila i-message, hindi mo na sila kontakin dahil sila ang personal na lalapit sa'yo. So daming tao magtanong sa'yo about sa opportunity ay hindi mo na alam ang gagawin mo. So ito na yung tinatanong na passive prospecting. Pero mangyari lang yun, ang prospecting kapag magaling na ang skills natin. Kailangan na-enhance na din para naglagari ng utak natin kung marunong na tayo. So, yun sumagot na, naka-equip ka na, at naka-equip ka na, meron ka ng resulta nga, alam mo na, sa knowledge natin, knowledge ideas, at sa lahat nagtatanong sa'yo, pero mas entertain natin yung active prospect kasi ikaw mo mahawa, ikaw kasi nagpo-control at nakausap mo. Hindi mo na kung sila yun na yung kaupusang lalapit. So, mas maganda yung active prospecting. So, yan ang difference sa active prospecting at passive prospecting. So, meron naman tayong tatlong active prospecting, 3 types of market. Ito ay tinatawag na cold market or ito ay hindi natin nakilala or wala tayong relasyon sa kanila. Ang warm market, ito naman yung kakilala natin, kaibigan o kachat o katong-et o kainuman man, kabarkada mo. Tapos, hot market, ito naman, kahit anong i-offer mo, willing silang bumili sa'yo. Mga prospect na tatanungin ka kung anong mga products mo. Kung bilis, kumbaga, ito. Mabilis lang sila. Pag once sinabi mo, willing na sila agad bibili kasi yun ang tinatawag na hot market. So, yan ang tatlong types of market ang natong sa active prospecting. So, ano bang pag-i-approach ang cold market or hot market? Depende kung paano mo sila i-approach. Tingnan mo kung anong authority mo, kung sino ba kabago mo o umpisahan ang business. Kasi mga hot market, yung sila lang kasi madaling i-offer, sumali na sila agad. Pag wasang cold market, yung hindi mo relasyon, hindi mo sila kakilala, wala kang hindi mo sila kilala eh. Yun po. So, it's a matter mindset, depende sa authority. So, yung prospecting na mindset naman, matter of mindset, ang tanong sa isang online marketing kung kailan ba i-approach ang warm market. So, warm market is, ito naman yung mga kakilala or kaibigan dapat sa mga friends mo. Yung mga friends mo, depende kasi sa kausap mo, di ba po? Kasi once a one market kasi, yung mga kakilala mo, minsan sila po yung nagda-down at sila mga nag-negative sila pa na una, di ba? So yun ang pag-away daw, pero depende sa pag-approach mo sa kanila. Kung kailan wala kang pakialam sa kanila kung sasali man sila o hindi. Ito na yung best time para i-approach ang warm market mo. So kanila marami sakit sa obesyon. Siyempre may masakit talaga yung salita, lalo sa online sinasabi. Siyempre pera yung lalabas nila. Siyempre may masabi talaga hindi maganda. Pero it's normal. You need to accept reality kasi i-accept mo kasi ikaw isang networker. So, depends on your authority. Ito yung tungkulan ka kung sino ka sa business mo. Depende sa authority mo, engineer, teacher ka, police, kahit ano ka pa, abogado ka man. Paniwalaan ka, ibig sabihin hindi illegal yung mga pinapasukan mo, sinalihan mo, police, teacher, kahit ano pa. Depende sa authority mo. So, you be prepared na i-reject ka man sa business na in-offer mo. We need to be normal, we need to accept. Kasi sa business, hindi lahat ay panalo. Minsan bagsak, minsan tatataas ka. Minsan manalo ka, minsan, yun. Kasi sa business talaga, hindi lahat ng oras, lagi kang panalo. Kaya we need to accept. Kung mabigo ka man, siyempre accept mo na lang. Kasi yan ang talaga ang buhay. So, focus sa interesado. It doesn't matter kung hindi sila sasali kasi minsan yung no, sila ay yes bukas. So, okay, minsan yes nila, minsan nagno-no sila. Kasi minsan nakakaiba. So, ganun. Normal na kahit paano, okay lang yun. Kahit yung no nila, okay, susunod ha, once nga ano mo, ma-realize nila, mag-yes nila kasi nagandahan pala sila. Magsasabi lang, ayoko na. Pero once na-realize nila na isipan nila, yun, magsasabi na ng yes. So, kung okay lang yung cold market or warm market. So, yung cold market, siyempre, hindi mo kakila, okay lang yun. So, basta, ang i-approach mo, basta
i-approach mo lang sila ng maayos. The way you approach kasi friendly ka lang. Friendly ka lang makipag-approach sa kanila. Walang problema yun. Hindi mo silang supladahan or something. So, sumali man sila o hindi, okay lang. We need to be prepared lang yun. Okay lang kung hindi sila. At least, try your best na yung sinabi mo sa kanila. So, importante tama yung mindset mo. Kailangan tama yung mindset natin. Tama, positive ka. Positive ka palagi. So, pag example, pag ang free drink, free na yung iba, kung minsan kumukuha, so umiyak ka ba? So wala, hindi lang yun, hindi ka iyak. Siyempre, normal talaga yun. So marami pa magpo-prospect sa buong mundo. Yes, marami pang prospect tayo sa mundo, hindi lang isa. Once may parang pag-ibig lang yun. Kasi nabimigo ka, meron pang maraming darating sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi para sa'yo. So, ganun din sa business. Kung hindi para sa'yo, meron pang taong na darating na mag-join sa'yo. Hindi lang isa ang ipupustikin mo. Hindi lang isa dito sa buong mundo. Marami tayong millionaires, trillion mga tao sa buong mundo. Sobrang dami na. Hindi lang isang pupustikin mo. Marami. Kung ayaw nila, kung ayaw niya, so it's okay. Next time, maghanap naman tayo ng iba. So, step ka lang. So, ganyan, ganon din sa negosyo, hindi lahat sasali. So, sa negosyo, hindi na talaga sasali ang iba. Lalo sa mga negative, 100% hindi agad sila once hindi, kahit ano explain mo sa kanila kung hindi ayaw nila sumali. Pero kung once ka, alam nagkikipian sila, minsan nahimasmasan sila nga iisipan nila kung ano talaga importanteng itong business. Kailangan kasi patagal na matanda, kailangan we need to invest tayo, mag-invest tayo sa sarili natin. Kaya ito sa Empower Consumer Day, ito ang pinakamaganda. Kaya at saka kaya focus tayo sa interesado. Kaya sinasabi, focus in one course in one course. Kailangan magsiset ka in one course in one goal. Kailangan iset mo lang isang goal lang na papasukan mo. Kailangan isang company lang na papasukan mo. Kailangan focus ka. Kasi once hindi ka nagpo-focus, kung marami kang company na papasokan, nalilito ka. Kahit yung mga downline mo, may na-prospect ka, malilito kasi hindi niya alam kung saan ka ipapasok at hindi mo kung paano mo masabi yung company niya yan. So, kailangan kung empower consumer sa dahil ito, the best the product, the best company, the best marketing plan, lahat nandito na lahat. So, dito ka lang mag-focus ka kasi 100% maibibigay yung pangarap mo. Kung magaling ka lang at ito yung mindset mo, yung pangarap mo dito sa Empower Consumerism. So, ito yung basic skills to master network marketing. Yung basic skills, pati kailangan prospecting you, kailangan prospect ka, kailangan maghanap ka ng prospect. First, we need to invite. Kausapin mo siya, yung buhay niya. Yung first, may pakilala ka muna. Yun ang invitations. Kailangan mapakilala ka muna, you to know each other. Kailangan yun po. So after that, to know each other hanggang kung ano nangyari, about sa family niya, hanggang magkakilala kayo. So we need to present their presentations about the Empower Consumerism. After that, we need to closing. Kung closing muna kung ano ipapaano na siya. Yung kung ano mangyari. So, follow up mo siya kung ano mag-join ba siya or hindi or i-message mo siya. So after that, we need to setting expectation. Yung setting expectation, we need to set your expectation kung mag-join ba o hindi. Kung mag-join siya, it's you very happy kasi PN na pera na yun. So pero kung hindi, so okay lang yun. It's okay. Okay lang yun kahit na parang bigo lang yan. Normal lang kasi yung pain. Normal lang yan kasi lahat ng mga bagay hindi natin makukuha agad-agad. So, normal lang po. Kung hindi sila mag-join, it's okay lang. Kung mag-join, it's very happy po. So, yan po ating basic skills pattern. So, ito namang last ko, kailangan mo lang matutunan at ulit-ulitin mga ito sa umpisa talaga as in mahirap. Pero once na paulit-ulitin mong ginagawa mo, madali lang. At gumaling tayo kung malagi natin ginagawa at ito ay nasa puso natin at nakatatak sa utak natin, ginagawa natin para sa ating pamilya na gusto mo sila bibigyan ng magandang buhay at lalo-lalo na sa iyo. Ito ang pinakamaganda sa ating Empower Consumerism kasi once i-focus ka lang, focus in one course, kasi ang pangarap mo, basta alam ko 100% makukuha mo yung pangarap mo. So maraming salamat at thank you so much and God bless. Thank you and don't forget to share, like, and comment my
video. See you soon. See you next my video. Bye. Thank you. God bless. Good morning and power consumerism.